namatay mo si Abel. At pinalayas ng Diyos si Cain. Sabi niya, bibigyan kita ng tanda para kung sino man makakita sa'yo, hindi ka papatayin. Okay? So, nagkaroon mo ng anak ulit si Adan. At nagkaroon siya ng anak. Ang pangalan ng kanyang anak ay si Seth. Nagkaroon mo ng maraming lahi. Ang sabi ng pangako ng Diyos sa kanya, ikaw ang magdadala ng kapayapaan. Nung time na yung dumami na ang tao, nagkagulo-gulo na. No? Kaya sabi ng Diyos, gumawa ka ng strawberry para ang mga tao ay sakay na. Gumawa mo siya ng bangka at pagkatapos niya gawin ang bangka o ang barkong strawberry, pinagalan ng Diyos for 40 days. At umulan hanggang sa buma, ang mga tao ay namatay na halos ang mga tao at yung mga hayop. Ayan. Pagkatapos ng 150 days na humupa na ang tubig, ayan, bumaba si Noah at nagkaroon naman siya ng anak. In fact, kasama niya sa barkong ito, si Sem, si Cam at saka si Japhet. Ayan. Si Sem, si Cam, at saka si Japhet. Pero sa tatlong ito, pinili ng Diyos si Sem. Ayan, nagkaroon ng anak si Sem. At dumami ang kanilang lahi sapagkat si Noah ang time na yun ay nabuhay pa ng 950 days, 950 years. Akalain ko 950 years, ilang anak pa kaya mong gawin nun? So dumami ho ang anak ni Noah. At dumami ho ulit ang tao, nagkagulo-gulo sapagkat iisa ang kanilang wika. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng Mall of Asia. Gumawa sila ng Mall of Asia. Hindi ho, isang tower ho ng Babel. Iisa ang kanilang wika, nakagawa sila ng isang malaking tower sapagkat nagkakaintindihan sila. Sabi ng Diyos, naku, mahirap to, nagkakaintindihan. Siguradong marami magagawa ito. In fact, sabi ng Lord, ito ang pinaka-word na ginamit niya, hindi ko sila kayang pigilan. Hindi ko sila mapipigilan sapagkat sila ay nagkakaisa. Ganyan po, ka-powerful ang pagkakaisa. Kaya sinira ulit ng Diyos, siguro pag-abot ng hollow blocks, biglang sinabi, ano pa, hollow blocks ko? Ha! Naging Bisaya, hindi kilala. Si Juan yung inabutan eh. Ilocano, hindi na kaya, lulunok ka. So sinira yung bahay, hindi natuloy yung kanilang mall. No? Hindi natuloy yun. Nagkawatak-watak at yun ho, lumabas ngayon, kay Sem, lumabas ngayon ang kwento ni Abraham. Ayan, gano'n ho ang kwento, no? Para mapipicture ho natin yung kung kailan ho pumasok ang buhay ni Abraham, no? Ni Abraham, no? Wala pa siya anak, Abraham pa siya. Yan. Ngayon, si Abraham ay isang matalinong tao, isang masipag na manggagawa ng Diyos, sapagkat ang kanyang puso talaga ay nandun sa paglilingkod. Siya ay naging panyag, no? Ang sabi ng Diyos sa kanya, naging komportable na siya sa kanyang lugar, dumami na kanyang lahi. Ang sabi ng Diyos sa kanya, gusto kong lisanin mo yan sapagkat meron akong ipapangako sa iyong lugar. Ang Kanaan, iwanan mo yung Haran kung nasaan ka nandyan ngayon. Iwanan mo yan. At yun nga po, kanyang iniwanan, pumunta ko siya sa lugar ng Ehipto kung saan, ang sabi niya sa kanyang asawa, sabi niya, naku, patay tayo. Sa ganda mo, sigurado pagdating natin doon sa Ehipto, siguradong papatayin ako ng hari. Kasi siyempre, para makuha ka. Kaya ipakilala mo na akong kapatid mo. So, pinakilala ko siyang kapatid, at yun ho ang nangyari, ginawang asawa ng prinsipe, ang kanyang asawa. Kaya lang, nung ginawa niya yun, nagkasumpa-sumpa, nagkagulo-gulo ang buhay ng Ehipto. At malaman-laman nila, hindi pala totoong kapatid lang, asawa pala talaga si Abraham at si Sarai. Kaya sabi ng Ehipto, naku, ang laki ng pahamak na ginawa mo sa amin, kaya lumayas kayo. So pinalaya sila at gumawa ulit sila ng panibagong buhay. Oh? Ayan, at nung panahon na yun, ito na, nagtipa na ang Diyos kay Abraham at ito na naging kwento na yan. Ayan, okay? So ang haba, ano? Sigurado hanggang alas 4 ito. Then the word of the Lord came to him, this man will not bear here, but a son who is your own flesh. Ito ang pangako sa kanya ng Diyos. Kita mo ba yung mga bituin? Maging kasing dami niyan ang iyong anak. Okay. Sino sa atin dito, huwag na kayong taas ng kamay pala, baka mapahiya. Marami ko sa atin minsan tumataya ng loto. Amen. Diba? Minsan may kaibigan ako, sabi ko sa kanya, pag tumataya, kasi nakita ko tumataya ng loto eh. Ang number na ginagamit niya lagi, 48. Sabi ko, bakit lagi 48? Sabi niya, simple lang. Nanaginip ako for 1 week. Bawat panaginip ko, lagi ako sinasabihan ng Diyos, 7, 7, 7. For 7 days. Sabi niya, simple lang. 7 times 7, 48. Ha! Hindi ba alam kung nakuha niyo yung joke doon? Malalim talaga yung joke na yan eh. 7 times 7, 49.
Alam niyo po, yung taong ito, tumataya ng loto, 48 daw ang gamit, sapagkat sabi niya, 7 times 7, 48. For so long, mali ang kanyang paniniwala at iniasa niya ang kanyang fortune sa pagtaya ng numero na inaakala niyang tama. Marami yung sa akin ganyan minsan, di ba? Nakaangkla tayo sa maling paniniwala. Pag New Year, ano ginagawa ng mga maliliit? Tanong na tanong, para na tumangka. Ano ginagawa? Nagpapaputok sa labas. Para mga demonyo lumayas. Lumayas sa labas, pumasok sa loob. Kasi sa labas ka napaputok eh. Anong mangyayari pag sa labas ka napaputok? Hindi pumasok ng mga demonyo. Maling paniniwala. Amen. Pag New Year, anong gagawin? Bumili ng mga prutas, yung mga bilog. Para ano? Para swerte. Di ba? Eh, ang sarap-sarap ng saging. Pagpapalit mo lang sa mga simpleng bilog-bilog, di ba? Yung papaya, ang sasarap niyan. Ang dami mo nating mga maling paniniwala. Pag sumusuot ng pulkadat, para ano? Para swertehin. Ano ka ba? Bariya-bariya lang yan. Bilog-bilog eh. Dapat yung mga rectangle para pera. Di ba? Hindi yung mga bilog-bilog. Ang dami natin mali. Amen. Pero, aminin natin hindi, tayo nakaangkla doon. No? Sa mga swerte. Huwag kang, naku, yung pintuan nyo nakaharap sa kalsada. Malas yan. Ha? Mas malas pag wala kang pintuan. Naku, harapan yung dalawang pintuan nyo. No? Dapat sarado nyo yung isa. Ang dami natin pagkakamali sa buhay. Nakaangkla tayo sa maling pwesto. Na ito po yung maganda. Dapat po tayo mga anak ng Diyos. We have to anchor our faith in God's Word. Amen. Believe in His Word. In Romans 4:3, what does Scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Naniwala si Abraham. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Kaya kapani-paniwala ang salita ng Diyos. Bakit? This is only Amen. This is the only thing that will remain. Yung iba masisira, pero sabi niya, but my words will never pass away. Kaya, kanino ka magtitiwala? Kanino ka maniniwala? It is a Diyos na nagsasalita. Amen. Jesus said to him, if thou art able to believe, all things are possible to the one that is believing. Di ba? Marami yung mga tao mag-i-enroll. Ano kukunin mo? Engineering. Ay, mahirap yan. Baka di ako makapasa. Huwag mo lang kunin yan. Dahil simula pa lang, bagsak ka na. Huwag mo lang ituloy. Kasi simula pa lang, takot ka na eh. Pero ano kukunin mo? Engineering, accounting, marketing. Bakit? Gusto ko maging successful marketing. Oo. Di ba mga ganun? Gusto ko maging doktor. Para ano? Marami akong operahan. Ganun pa lang. Ituloy mo yan. Panalo ka dyan. Bakit? Very positive yung pananaw. Kailangan mong maniwala. Believe you can and you are halfway there. Look up the sky and count the stars. Sino mo dito kayang bilangin ang bituin? Sino mo dito? Sample lang mo, sample. Guess. Ilan ho ang mga bituin sa langit? Halimbawa, madilim, walang ambon, kitang-kita ang mga bituin. Kaya mong bilangin ang bituin. Sino mo dito? Taas ang kamay. Ano lang? Guess. Ilan? Maglaro mo tayo sandali. Ha? Ilan? 23 yun? Dami naman ho. Kapatid. Ito. Ilan? Bigyan mo yung clue. Yung makikita lang, yung visible lang sa ating mata, bigyan ko kayo ng bilang. 1,000. O ilan? Yung visible lang sa mata, yung mga hindi nakikita, huwag na yun. Hindi mo makikita yun eh. Yung nakikita lang. Bilang, bigyan ako ng bilang. Ha? 20,000? Mali, bilangin mo ulit. Bilangin mo ulit bukas ha. Hindi mo. Nagkagin mo. Mamaya. Ilan? Ha? Sabi mo sa internet, ang bilang daw ng stars na nakikita natin, ilan kapatid? It's more than, it's between 7 to 9,000 stars. Yung mga nakikita lang natin. Pero siyempre, yung mga hindi nakikita, sabi ng Biblia, sabi ng science, it's about 40 billion stars. Kasi sa galaxies pa lang, kasi yung mga stars belong sa mga galaxies. Galaxies pa lang, dami na eh. Billions of galaxies, and inside the galaxies, there are billions of stars. Paano mo bilangin yun? So, hindi mo na mabilang. Pero ito po yung point, sabi ng Diyos, nabibilang mo?
Sabi ni Abraham, hindi ko kaya bilangin. Sabi niya, magiging ganyan karami ang iyong mga lahi. Then he said to him, so shall your offspring be. Bakit kailangan maniwala ni Abraham sa sinasabi ng Diyos? Simple lang. Dahil mula sa Genesis, na kaya nang gawin ng Diyos, ang lahat ng bagay mula sa wala. Akalain mo? Kung kaya natin gumawa ng maraming bagay, ang Diyos, nakakayanan niyang gumawa sa bagay na nagsisimula sa wala. Kaya niyang gumawa sa isang bagay, kaya niyang gumawa ng isang bagay na ang nagsisimulan ay wala. Mahirap. Mahirap magluto ng wala. Wala kang paglutuan. Wala kang nilulutuin. Ano gawin mo? Wala. Di ba? Kaya naalala ko, sabi ng isang scientist, sabi niya, I want you to give me a species that is very unique out of nothing. So yung mga nagsabi, sabi niya, ako, baboy, pero yung tenga, parang leon, yung mata, parang pusa. Sabi niya, hindi pa rin yan. You have created out of something. Kaya may kamuha ka ng baboy eh. Eh ikaw, ano sa'yo? Sabi niya, gumawa ko ng straw. Ano yan? Wala yan, hindi kilala kasi kakaiba yan eh. Wala pa nga kasi yan. Ang hirap gumawa ng mula sa wala. So, ang Diyos kayang gumawa nun. Kayang gumawa ng Diyos ng ganun. Ang buhay natin, punong-puno ng problema. Pero ang totoo, tayo lang gumagawa talaga ng problema natin. Tayo ang nagpapakomplikado ng buhay natin. Sabi ng isang, hindi yung sabi ng Bera, life is really simple but we insist on making it complicated, sabi ni Confucius. Kaya pala na-confuse, si Confucius. Life is really simple but we insist on making it complicated. Tayo nagpapahirap. Yung bahay kubo, ang ganda-ganda. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman ay doon, ay sari-sari, di ba? Wala kang gutom. Bakit? Pag bumaha, ang tubig sa baba lang. Kasi ang bahay kubo, may hiligi. Yung baha, dadaan lang. Tuyo pa rin ang loob. Pero ginawa natin, sinira yung bahay kubo, gumawa ng bungalow. Wala nang paa ngayon. Pag umulan, pasok ang tubig. O, di ba? Uminit. Ano ginawa? Bumili ng aircon. Bakit? Walang bintana eh. O yung bintana, kahonte. Eh, sa bahay kubo, ang daming bintana. Tapos iangat mo lang. Tutuburan mo lang. Bukas na. Ibukod sa bintana, may singawan pa sa baba. Kasi yung sahig. Kawayan. May butas-butas. O di, kulim ka naman yun. May daanan ng hangin. Di ba? Kaya tayo nagpapahirap ng buhay natin. Hindi ang Diyos. Amen. Kaya naalala ko, sabi ng isang doktor, pupunta ako sa mga AITA. Para ano? Para aaralin ko sila. Tuturuan ko sila na paano magkaroon ng isang malusog na mga katawan. Anong nangyari? Papunta pala ng doktor. Bakit sa bundok? Ang ginawa ng AITA, binubuhan ng doktor. Bakit? Kasi hindi makalakad ng doktor sa hirap ng akyating. Napagod, nagutom, nauhaw, nakailang kain na, nakailang inom na. Yung AITA, wala pang iniinom, wala pang kinakain, inaakyat. Yung doktor, hawak-hawak. Tapos pag tinanong ng doktor, para sila magkaroon ng magandang kalusugan. Ha? Sino ang malusog? Doktor o AITA? Sabi ng doktor, tuturuan ko sila para sila maging malusog. Eh, bakit pa nga alam, binuwak ka na lang eh. Nakailang inom ka na, nakailang kain ka na. Yung AITA, wala pang kinakain, wala pang laman ng tiyan. Pero hindi nagugutom, hindi na uuhaw, kaya kang buhatin. Pati yung mga bitbit mo, binubuhat pa ng AITA. O, sinong tuturuan mo ng kalusugan? Di ba? Yung AITA, pag nanganganak, simple lang. Sa atin, ang dami ng tunurok-turok-turok. Makapanganak lang, ang hirap-hirap. Sa ICU na, hirap na hirap manganak. Lahat na hanggang sa maging cesarean na. Ang AITA, simple lang. Nagpupwentuhan. Oy, Maris, sandali lang ha. Manganak lang ako. Papasok sa banyo, paglabas, tipit na ang anak. Ay, tuloy natin ang kwentuhan. Ganun lang kasimple. Sino na paypayat ng buhay? Tayo. Amen. Sabi ng isang doktor na nakilala ko, sabi niya, alam niyo nung una, pinangarap ko maging doktor ng mayaman. Bakit? Kasi ang mahirap na ko, ang hirap. Pupunta sa iyo yan, walang bitbit. Dok, sa'yo na lahat. Sa'yo na gasa, sa'yo na yung methyronate, sa'yo lahat, Dok. Walang bitbit. Anong bitbit? May sakit lang. Ang hirap, ayoko sa mahirap, gusto ko sa mayaman. Nung naging doktor ng mayaman, sabi niya, ayoko na maging doktor ng mayaman. Bakit? Sa mayaman, sinaksak mo na lahat, patay pa rin. Yung mahirap, wala na lahat, buhay pa rin. Kaya hindi na naging doktor ng mayaman, naging doktor na siya ng mahirap. What's my point? Tayo nagpapahirap ng buhay. Ganyan kakomplikado ang buhay natin pag nilagay natin sa mind map. Ang mind map ay isang bagay na ginagamit
sa kumpanya para gumawa ka ng presentation, meron kang gustong sabihin, i-mind map mo muna para ang ibig sabihin, lahat na sa utak mo, ilalagay mo sa visual. Ganyan kagulo ang buhay, ang aking iniisip. So, Abraham believed the Lord. Ayan. Sino mo dito ang may problema sa kapirahan? Ito po, ang solusyon. God will bless you. Amen? Hallelujah! Hindi mo alam, Brother Joel, alam ka ng utang mo. Huwag ka mag-alala, mamamatay din, pinag-utangan mo. Sino mo dito may problema sa karamdaman? Masakit sa tiyan, may problema. Kapatid, God can heal you. Amen! Kaya-kaya kang pagalingin ng Diyos. Pag namatay ka, Brother Joel, hindi, taling na ang buhay mo. Praise the Lord! Ibig sabihin, makikita na kayo ng Lord. Di ba? Ano pa? Walang trabaho, Brother Joel, wala kaming trabaho. Naku, huwag kang mag-alala. Ang nagtatrabaho ngayon, tatanda na yan, manghihina yan, mababakante rin yan. At tayo mo lang. God can still bless you. Ano ba? Broken hearted ako, Brother Joel, kung hindi mo lang. Sino mo dito na mamadali? Naku, huwag mo kayo mamadali. Huwag mo kayo mamadali. Ang pag-ibig o ang partner sa buhay, yan po ay binibigay ng Diyos. Amen. Yan po ay parang ulan. Hindi nyo kailangan hingin, dumadating. Amen. Pero huwag lang kayo mag-assume. Kasi pag nag-assume kayo, masasaktan kayo. Take up line yun. If you believe in God, God can have a definite answer to all your questions. God can meet all your needs. Amen. Lahat ng mga kailangan natin, kaya sagutin ng Diyos. Amen. Kaya ginawa ngayong bagay sa wala eh. Out of nothing, ginawa ang mundo. Akalain mo out of nothing, yung mukha mo nagawa. Imagine mo, saan kinopia ng Diyos ang mukha ko? Diba? Out of nothing. Kaya minsan yung mga mukha wala. Joke. Wala ako kasi siya dito eh. We are created out of nothing. Kaya minsan natataka tayo. Ba't ganyan yung mukha niya? Eh wala naman pinag-kopihan yan. Amen. Yung mga mukha ko natin, wala pinag-kopihan yan. Ang bawat mukha natin, that is unique. Unique yan, unique. Kaya, sa mga lalakihan, itong good news sa lalakihan, kalalakihan, lahat kayo, guwapo sa harapan ng Diyos. Amen. Yan ang good news. Sa mga kababayan, itong good news. Lahat kayo, ginawa ng Diyos para maging mabait. Because you are created for us. Eh mga kababayan, ginawa yan para sa mga kalalakihan. Amen. Nung nakita niya si Adan, malungkot si Adan. Bakit? Kinakausap lang ang tigre. Wala makausap na matino. Ang sabi ng Lord, kawawa naman. Gagawin kita ngayon ng kasama. Matulog ka muna. Kaya yung anesthesia na gawa ng doktor, sabi niya, anong kanilang model? Creation. Natulog si Abraham, natulog si Adan. He caused a man to a deep sleep. Ang lalim ng kanyang tulog. Inoperahan ng Diyos. Kinuwastad niya ang babae. Amen. Di ba? Tapos pagising niya, ay! Nandyan ka na! Di ba? Kaya sabi niya, ikaw ang aking laman. You are the flesh of my flesh, blood of my blood. Kaya tinawag siyang woman kasi out of a man. Di ba? Hallelujah. Makaluwarin pa tayo. Here is a trustworthy saying, if we die with Him, bigyan ko ng 5 minutes, tapusin ko ito, promise. We will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. If we are faithless, He will remain faithful. God will remain faithful. Everybody say, faithful. Hindi tayo faithful, pero ang Diyos faithful sa atin. God did so that by 2 unchangeable things in which it is impossible for God to lie. Ang Diyos hindi nagsisinungaling. Amen. Kaya pag sinabi ng Diyos, gagawin niya yan. Kasi ang Diyos hindi nagsisinungaling. Narinig ko ng ibang mga kapatid natin, minsan meron sa lalaki, very proud. Sabi niya, nagpapasalamat ako nang matanggap ko ang Diyos, nabawasan na o nawala na ang aking kasalanan. Nawala na ang aking pambabae. Sabi niya kanyang kaibigan, praise the Lord. Sabi niya, nawala na ang aking pagsusugal. Sabi niya, praise the Lord. Hindi na ako sumasagot sa aking nanay, sa aking mga kapatid. Sumusunod na ako sa kanila. Praise the Lord. Sabi niya, kaya lang, meron lang isa na iwan sa akin.
na hanggang ngayon hindi ko pa rin ako tagumpayan. Sabi niya, ano yun? Yung pagiging sinungaling. So imagine guys, di ba? Lahat ng sinabi niya, malamang pagsisinungaling lang din yun. Di ba? Pero ang Diyos hindi nagsisinungaling. Kapag sinabi niya, gagawin niya. When He said, man shall not live by bread alone, He mean it. Amen. Minsan, di ba sa atin, kaya naman nasasabi ng Diyos yan kasi hindi naman siya nagugutom. Ako, nagugutom ako eh. Ako walang trabaho eh. Anak ng Diyos naman yan eh. Mali ka dyan. Because in Matthew chapter 4, when He was tempted, hindi siya kumain for 40 days. Now, imagine mo, si Taning lalapit sa kanya. Paano ka lalapit? Taning kasi. Ganun yan ang mukha yung Taning eh. Hindi ganun mukha yung Taning. Pag lumakapis Taning, simple lang. Kaamo-amo. Hindi mo iwasan. Ganun. Sabi niya, nagugutom ka? Yung mato, gawin mong tinapay. Para makain mo. Nai-imagine niyo ba yun? Ang Diyos, ang bato gawin tinapay. Kung tayo yun, palapit pa lang ng demonyo, kahit hindi pa umalok, ang bato kakainin na natin eh. Amen. Bato pa gagawin tinapay yan? Kakainin mo ng diretso. Ang Diyos, sabi na gawin mong tinapay yan. Sabi na Diyos, hindi pwede. Man shall not live by bread alone, but in every word that coming from the mouth of God. Hindi na sa tinapay nabubuhay ang tao. Kung hindi sa palaman din. Hindi na sa tinapay. Kaya sabi, ang demonyo hindi sumusuko. Halika! Sabi niya, nakita mo yan, mataas yan, tumalon ka. Sabi ng Biblia, uutusan mo ang iyong mga anghel, at yung mga anghel mo ay siyang tutulong sa iyo upang hindi ka matitisod. Sabi ng Diyos, ang sabi ng Biblia, huwag mong susubugin ang Diyos. Pero ang demonyo hindi sumusuko. Halika! Kita mo yan? Ang lalaki yan, ang dami. May Monopecia, may Robinson, lahat yan. Careful, bigay ko sa'yo yan. Sa'yo yan. Lumuhod ka lang sa akin, sumamba ka lang sa akin. Kaya nakakalungkot, ano yung nakakatuwa? Yung demonyo, wala naman akong verse. Kasi walang verse na sasambahin siya. Pero sabi ng Diyos, wala kang ibang paglilingkuran kung hindi ang Diyos mo lamang. Wala kang ibang sasambahin kung hindi ang Diyos mo lamang. Kaya lumayas ka sa akin. So, when God says it, He mean it. Kaya mong gawin yan. Amen! Trust God. God sealed His promise to Abraham with a covenant which He initiated and fulfilled. You have to trust God. Maniwala ka sa Kanya. Alam niyo tayo, pag bumibili tayo, anong hinahanap natin? Everybody say warranty. Yan ang hinahanap natin pag bumibili tayo. Gusto natin may warranty, lifetime warranty. Meron dito isang picture, sabi niya, you never pay for covered repairs, unlimited number of claims, roadside assistance benefit, lock kay lock out assistance, nationwide coverage. Alam niyo, lahat ng mga promises na yan, lahat ng mga warranty na yan, wala yan. Bakit? Paano kung nasiraan ka, wala kang load? Paano ka makapag-text sa kanila? Anong gagawin mo? Di ba? Kung nasiraan ka, wala kang pantawag, wala kang pera. Mababait lang yan pag may pera, sabihin ko sa inyo. Di ba? Bibili tayo ng isang gamit. Bakit? Sabi kasi ng lifetime guarantee. Ha? Hanggang buhay ako? Ano ka ba? Bakit? Gaano ka ba katagal mabuhay? Baka kinabukasan na lumipat na ng pwesto yan eh. Tiwala din. Di ba? Hindi totoong mga guarantee na yan. Pag bibili tayo, hindi dahil sa guarantee, hindi dahil sa sinasabi sa atin, bibili tayo dahil kailangan natin yan. Amen. Pero in the same way, siyempre mga ilan sa atin talaga, branded yan eh. Pag branded ka, hindi ka lulukuhin. No? Ganun yung mga thinking natin. Halimbawa, sabi ng Boysen, sabi niya, the quality that you can trust, Boysen daw. After 2 years, magpipintura ka ulit, I tell you. We find ways video. Anong we find ways? Kung nag-apply ka nga, karami kang pipinapan, akala ko ba they will find ways? No, ikaw gagawa ng paraan. May liwanag ng buhay. Pag hindi ka nagbayad, putol ka, ano liwanag ng buhay mo? Diba? Ano ka marami sa atin? Mali. May liwanag daw ang buhay. Pag Christmas, sila ang napakaliwanag eh. Bahay natin lahat yun. You're in good hands with Metrobank. Ano ka dyan? Pag may utang ka dyan, may tawag sa'yo yan. Sir, galing po ko kay ito po ay attorney, ganyan yung so magbayad na po kayo. Nangyari sa akin yan. Ito ang tama. Naku mga kabataan. Ito pag ininom mo, may tama ka talaga. At sa kakainom mo, at dahil sa dali mo ng tama, parang mali ka na. Amen. Bakit? Parang tama ka na eh. Mali yan. Alam niyo kung anong tama? Ito lang ang tumama sa lahat. Iba ang sarap pag may voice. Yan ang tumama. Sumusobra ka na rin, Joel.
making the inexperienced wise. Ganun ka katiwa-tiwala ang salita ng Diyos. Pag magmang ka, binasa mo, naintindihan mo, magiging wais ka. Iba ang wise matalino. Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? Katulad ni Abraham, tayo ganun din, masyado rin tayo matanong. So the Lord said to him, bring me, ito na, bilisan ko na lang ng konti. Sabi niya, ito, magdala ka ng mga iaalay mo sa akin. Alam niyo po, noong unang panahon, pag may agreement, hindi ho yung pirma, hindi ho yun. Tamar, hindi ho yun. Dati, pag may agreement tayo, mag-aalay ka sa akin, tapos hatiin mo yun sa gitna. Kaya ho yan nauso yung cross my heart, move to die. Amen. Kaya pag sinusumpa ko, mga kaibahan ng kaibahan ko, hindi ganyan. Noong unang panahon, dito nang galing yan. Amen. Dito nang galing yan. Yung sumpaan na yan. So, ano nangyari dito? So, si Abraham nagdala ng mga bagay na iaalay na sa Diyos. Pero alam niyo po, lahat ng dinala niya, nakatulog si Abraham ng time na yun eh. Meron siyang hinati-hati, pero sabi dito, Abraham brought all this to him, cut them in two. Hinati. Arrange the halves opposite each other. The birds, however, he did not cut in half. Ibig sabihin, meron pa rin siyang isang bagay na hindi gawa sa Diyos. Ibig sabihin, hindi siya totally sumusunod sa usapan. Praise the Lord. This will tell us that we, as human being, talagang laging palpak sa harapan ng Diyos. Hindi natin kaya maging perfecto sa harapan ng Diyos. I came that they may have life and have it abundantly. Ang pangako ng Diyos, tayo ay pagyamanin, pagsaganain. Pero ang problema natin, nalilito tayo, gulong-gulo tayo. Ano bakit? Kasi tayo mismo ang disobedience. Tayo mismo ang hindi sumusunod. Diba? Hindi mo, saan mo talaga ang daanan dito? Bakit lahat tayo matitigas sa ulo? Bawal tumawid, pero pag pedestrian lane, sabi nga ng ibang lugar, pag pedestrian lane, dapat pwede kang tumawid dyan. Kasi pedestrian lane nga eh. Pero hindi sa atin, pag tumawid ka sa pedestrian lane, pwede ka pa rin banggain. Diba? Sabi ng isang Pilipino, sabi niya, alam niyo ba sa amin yung mga sign na yan, yung stop, minsan na stop, look and listen eh. Yung stop, yung yellow na ready, yung red na yung green na go, yung red na stop, lahat yan suggestion lang sa amin. Ha? Ba, pag sinabi niya stop, ikaw, kung gusto mo stop, pwede. Kung gusto mag-go, pwede rin. Ganun daw, mali. Di ba? Suggestion na para sa atin. Kasi may isang foreigner eh, dumating eh. Pag talagang stop, eh may Pinoy, diretso, shhh. Nagulat na sa foreigner, pag diretso yun. Ikatabi niya Pinoy. Sa amin kasi, pag mga ganyan, suggestion lang yan. Nakakalungkot, amen. Tayo mismo napaka-disobedience natin. Ang motor, dalawa lang dapat. Akalain mo ginawa yan. 1, 2, 3, 4, 5. 6. May imagine nyo ba yan? 6. Bakit? Eh kasi nagtitipid tayo eh. Eh kasi minamaximize lang namin ang motor hanggang kayang hilain yan. Lalagyan namin yan. No? Ganun tayo minsan. Sa school, anong ginagawa natin? Ito, gawain ng ibang mga estudyante. Ito, yung mga hindi nag-aaral ha. Pag malayo pa ang exam, pray ng pray yan, Lord, Lord, Lord. Pero hindi nag-aaral, pray ng pray, Lord, Lord, sabi mo, anong ka, hindi ka bibigyan ng Lord ng sagot? Kaya ang gagawin nila, kundi ko, abutan. Ang gagawin naman ng iba, ilagay sa kamay. Tuloy. Kaya pag yung teacher ka kamay, sabi ng estudyante, ay, sir, madumi kamay mo. Hindi pwede magkamay, bakit? Dami naman eh. Kaya agree ako sa isang school. Ito, magandang gawin ko, Sister Liza, no? Pag may exam kayo, ako, agree ako dyan. Bakit ano? It will minimize temptation. Amen. It will minimize temptation. Minsan kasi sa sobrang kaluwagan, natitim tayo gumawa ng kasalanan. Bakit? Maluwag naman eh. Halimbawa, class exam tayo, dikit-dikit sila. Malamang magkukopyahan niya. Ano pa? Exam kayong class, ako talawang kantin. Iniwanan mo pa. Ay, nandyan ka na, namumuti ko eh. Eh, wala ka pa sigurado na. Di ba? Paglabas mo, sigurado na. Ilabas na yung mga notebook, lahat na. Internet, labas na yung computer, desktop. Nag-internet na. Ang lupit. Ganyan kalupit ang mga estudyante. Good news. Wala yan ang mga estudyante dito. Bakit parang masama loob nyo? Parang hindi kayo naniniwala na wala dito yung mga estudyante niya. Amen.
cheating is easy. Ayan, madali daw. But I will give you something that is more challenging. Be faithful. Amen? Ang daling mag-cheat. No? The challenging is to be faithful. Now, when the son, ito na, kwento na lang. Si Abraham nung mag-alay, nakatulog. At hindi lahat, nahati niya sa gitna. Palpak na nga, nakatulog pa. Pero alam niyo, napakabuti ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, tumutupad talaga sa usapan. Yun nga lang, may konting problema. Sabi dito, God said to Abram, know for a certain that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, where they will be enslaved and oppressed for 400 years. Di ba? Ang mga Israelites, they were oppressed for 400 years sa lugar ng Egyptian, sa lugar ng Egypt, sa lugar na hindi kanila. Pero kahit nangyari yan, ginawa pa rin ng Diyos. On that day, the Lord made a covenant with Abraham and said, to your descendants, I give this land. Sabi niya, to Wadi, to Egypt, to Great River, to Euphrates, the land of Kenites, Kenizzites, Hittites, dami ano yan, pati mga parasites. Hindi, joke lang po yun. Ano ba, mga Jebusites. Ibibigay ko natin sa iyo yan. Ang Diyos tumutupad sa usapan, tayo hindi tumutupad sa usapan. Napakabuti ng Diyos sapagkat kahit unfaithful tayo, ang Diyos nananatili faithful. Everybody say amen. When God says He will do something, He will definitely do it. God wants to be blessed. Our part is to put our faith in His promises and His character. Sabi ng Adidas, impossible is nothing. Mali yun. Ano niyo bakit? For God, impossible is nothing. Amen. Sabi ng Mercedes-Benz, the best or nothing. Sabi maliw yan. Bakit? Trust God is the best or nothing. Amen! Kung hindi Diyos ang pagtitiwalaan mo, kung hindi ka sa Diyos magtitiwala, kanino ka magtitiwala? Dalawa lang naman yan eh. Hindi sa demonyo. Diba? Kung ayaw mo magtiwala sa Diyos, magtitiwala ka sa demonyo. Demonyo yung katabi nyo. Hindi mo yan mukhang demonyo. Ang sinasabi ko, iyan mo ang kawangis ng Diyos na pwede mong pagkatiwalaan. Okay? Mukha lang demonyo. Trust God is the best or nothing. Sabi dito, trust. Don't worry, this is gonna be worked out just fine. Alam niyo yung trust? Explain ko na mga konti. Trust is something that we do out of the logic, di ba? Halimbawa, malaki ako, maliit ka, baka hindi mo ko kaya. Ang trust, hindi ganoon. Ang trust, ganito. When you throw a baby in the air, she laughs because she knows you will catch her. Amen? Ganon yung trust. Hagis mo yung bata, shoo, shoo, shoo. Yung baby, alam niya, sasaluhin siya ng tatay niya. Amen? Subukan niyo si Chris niya dyan, ihagis niyo. Sasaluhin mo yan, pangiti-ngiti lang yan. Hindi niya iisipin, bakit di ako saluhin? Bakit di ako saluhin? Hindi niya iisipin yan. There is only one thing that the child will think about. Pag hinagis mo, sasabi niya, ay, sarap! Sasaluhin ako ng daddy ulit. Sabi na nga ba eh. Ay, sarap! Sasaluhin ako ng daddy ulit. Sabi ka na nga ba eh. Ganun. Ganun lang yung, ganun yung trust. Naniniwala tayo, sasaluhin tayo. Bakit? Kasi mahal tayo ng Diyos. Amen? Exactly what God did to us. He did catch us from our definite fall. Diba? Hindi tayo sumunod. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit kailangang hiwain ang offering as kasunduan sa Diyos? Hiwain yung baka, hiwain yung sheep. Lord, ito yung ating kasunduan. Ang ibig sabihin yan, pag hindi ako sumunod sa kasunduan natin, hiwain nyo rin ako. Kaya nga nyo tayo, darating ako, promise, hope to die. Diba? Ganun yun eh. Mamatay pa ako. Kasi doon nagsisimula yun, yung promise na yun. Pag hindi mo ginawa, hahatiin ka rin. Ibig sabihin, papatayin ka rin. Eh, si Abraham hindi sumunod eh. Hindi hahatiin din ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang Diyos hindi nagsisungaling. Alam niyo po, ang ginawa ng paraan ng Diyos, or the wages of sin is death, He gave Jesus Christ. Sino nahati? Jesus Christ. Siya ang napako, dapat tayo. Siya ang binakol sa linggo eh. He was crushed for our iniquities. Siya dapat, tayo dapat, in His scourging, we were healed. All of us like
sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way. But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on Him. Sino nahati? Si Jesus Christ. Siya ang kinastigo. Siya ang namatay for us. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kahit hindi tayo sumusunod sa usapan, para lang mangyari ang usapan, kasi one-sided eh. One-sided na naman talaga yung kanilang usapan. Bakit? May usapan tayo tapos ikaw tulog. May usapan tayo tapos isa hindi nahati. Yung iba nahati, iba hindi. Tapos tulog ka pa. Pero anong ginawa ng Diyos? Ginawa pa rin niya yung usapan. Kaya one-sided lang. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang tawag natin dyan, unconditional love. Hindi mo ako minahal, pero ikaw, una kitang minahal. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Akalain mo yung pagmumukha ito, mamahal ng Diyos. Ang kulay natin, mamahal ng Diyos. Panay-palpak tayo, lagi nga tayong rate, kulang-kulang ang binibigay natin, pero ang Diyos, faithful pa rin sa atin. Alam niyo po, and He Himself bore our sins in His body on the cross. Para lang po tapusin ang ating preaching, meron po isang kwento. Sabi mo dito, the little girl and her father were crossing a bridge. Tumutulayo sila. Father was kind of scared, so he asked his little daughter, "Sweetheart, please hold my hand so that you will not fall into the river." Pwede ba pag nilalakad tayo? Kasi nakatakot eh. Hawakan mo yung aking kamay para hindi ka mahulog sa river. Ano yung po sabi ng bata? The little girl said, "No, Dad, you hold my hand." What's the difference? Sabi niya. Ask the puzzled father. There's a big difference, replied the little girl. Sabi niya, hawak ka sa kamay ko. Baka mahulog ka eh. Sabi ng babae, Dad, ikaw ang humawak sa kamay ko. Ha? What's the difference? Sabi ng bata, if I hold your hand and something happens to me, chances are that I may let your hand go. Amen. Ang bata, ang liit-liit yan. Pag nadulas yan, ano lakas ng kanyang hawak? Papipitawan niya ang kanyang tatay. But if you hold my hand, I know for sure that no matter what will happen, you will never let my hand go. Amen. That is exactly what God did to us. He hold our hand. Hindi tayo humahawak kasi kung tayo lang, mayat-maya ang bitaw natin. Totoo lang. Kung tayo may hawak sa Diyos, mayat-maya ang bitaw natin sa Diyos. May pagkain, bitaw muna. May event, bitaw muna. May maganda, bitaw muna. Absent muna. Kaya, Lord, Ikaw yung humawak sa akin. So hold the hand of the person that you love rather than expecting them to hold yours. Kung talagang mahal mo ang kapwa mo, mahal mo yung asawa mo, mahal mo yung kapatid mo, at dumadaan kayo sa isang mahirap na lugar, to really know that you really love him or her, hold his hand. Hold her hand. Siya ang hawakan mo. Amen. Ganyan ang ginawa sa atin ng Diyos. Hinawakan tayo ng Lord ng mahigpit. Every day, remember, Jesus died so that we can truly live. For the wages of sin is death. Lahat tayo dapat na ipako na eh. Alam nyo, dapat hindi lang tatlong pako nandoon, tatlong cross ang nandoon. Ang dami, libo-libong cross siguro ang nandoon. Pero sabi ng Diyos, wag na, kasi mauubos ang kahoy. Ako na lang. Makatipid. No? Magkakaroon ng shortage ng kahoy. Bakit? Lahat tayo makapako. Eh wala pa ng Chinese ng time na yun. Sino gagawa ng pako? Kukulangin, pati pako. Jesus died so that we can truly live. Ito po yung last question ko muna iwanan sa inyo. Where is your anchor today? Saan mo naka-angkla yung ating anchor sa oras po ito? Nasaan mo? Be stable and steadfast. Do not be moved. Your salvation is secure because everything is of God. Ito, very last. Everything that is happening to us, our success, your faithfulness, your career, lahat yan, hindi dahil sa'yo. It is because of God. It is everything because of God. Yung panalamig mo maganda, hindi dahil sa'yo, dahil sa Diyos. Magkaroon ka ng isang maayos na magulang, hindi dahil sa kanila, dahil yan sa Diyos. It's all because of God. Dahil siya umahawak sa atin. Siya lang ang mayroong kapasidad na hindi magbago. Siya lang ang mayroong kapasidad na hindi gumalaw. Tayo, galaw ng galaw, bago ng bago.
For our labor and heartache in the Lord is not in vain. Tandaan po natin yan. Amen. So, kanino natin i-aangkla ang ating buhay? Wala, na-erase kasi kulay puti yan. But let us anchor our life on God's promises. Can we close our eyes? Open lang tayo. Let's close our eyes. Kinang Diyos, we praise you. We glorify your name.